So, good day ma'am. I am Marinel Sivario from BEd3B. So, ang report ko po is ang statement of the problem. Let's proceed on the number 1. Answer the 5 WS, which is the who, what, when, where, and why. So, ito yung mga hakbang para malinaw ang mga problema. So, ang unang-una dito is ang who. Sino ang mga apektado? So, pangalawa is yung what. Kung ano nga ba ang problema. At yung pangatlo naman is ang where. Kung saan ito nangyari. Tapos kung why, kung bakit ito nangyari. At saka yung when, kung kailan ito nangyari. So yung number 2 naman is describe the ideal situation. So ipapaliwanag kung ano ba ang nangyari, kung ano nga ba ang problema. So, for example is dapat tama ang paghiwalay ng basura sa nabubulok, di nabubulok at saka recyclable. So, kailangan din is malinis ang paaralan at saka may disiplina ang mga estudyante. Tapos, nasusunod yung mga patakaran sa mga eskwela. So, yung number 3 is explain the problem and why it matters. So, ihambing ang kasalukuyan sitwasyon sa ideal. So, sa realidad is halo-halo ang basura ng mga estudyante at nagiging marumi ang kapaligiran na kung saan is nagiging masama ang pang-amoy nito sa kalikasan. So, nagpapakita rin ito ng kakulangan sa kaalaman at disiplina. So, bakit nga ba mahalaga ito? Siyempre, nakakaapekto ito sa mga estudyante at nakakasira din ng kapaligiran. And nakakaapekto ito sa pag-aaral dahil sa maruming paligid. So, yung number 4 is explore the problem cause, which is ano nga ba ang negatibong epekto nito. So, number 1 is sa kalusugan, sa kapaligiran, sa edukasyon, at sa mga gastos. So, yung number 5 naman is support your claim with facts, which is ito yung napapatunayan ng ang problema ang gamit ang datos o ebidensya, which is ito yung nagiging resulta or survey. For example is yung weighted mean, and next is yung observation sa classroom at saka yung mga mag-aaral o research. Tapos yung records o ulat ng paaralan. For example, 'di ba? Ayon sa survey, karamihan kasi ng mga estudyante ay sumasang-ayon na may epekto ang maling paghihiwalay ng basura sa tamang pagbasura, lalagyanan ng basura. So, next naman tayo sa second slide. May 4 na bahagi ng problem of statement. So, number 1 is what we know. Kung ano nga ba ang alam natin. Ito yung mga existing facts o impormasyon tungkol sa problema. For example, may nangyaring improper waste segregation sa paaralan at nakikita ito na halo-halo ang basura sa may basurahan. May mga ilang estudyante na hindi sumusunod sa tamang paghihiwalay ng basura. So, number 2 is what we don't know. Kung ano nga ba yung hindi pa natin alam. Ito yung mga kulang na impormasyon na gusto mong malaman sa research. For example, kung gaano nga ba kalaki ang epekto nito sa kasulugan ng estudyante. Kung ano nga ba ang level ng awareness nila sa tamang waste segregation. At saka number 3, why we need to know. Bakit kailangan itong bakit itong malaman. For example, para maiwasan ng sakit dulot ng maruming kapaligiran, para rin mapabuti ang kalinisan sa eskwelahan, para rin matulungan ang mga mag-aaral na magkaroon ng disiplina sa mga environment awareness. So, number 4 is what we'll find out. So, for example, sa pagsasagawa ng survey sa mga estudyante, pag-oobserve sa kanila pagtapon ng basura at pag-analyze ng resulta sa weighted mean. Tsaka, sa letter B naman is research problem versus problem statement. Which is the number 1 is research problem. So, ito yung mga pangunahing issue. Halimbawa, yung mga improper waste segregation ng mga estudyante. Tapos yung problem statement naman, ito yung buod ng pagpapaliwanag ng problemang iyon. For example, yung mga detalyado, may mga dahilan, epekto at layunin ng mag-aaral. So, meron tayong 5 key question para malaman. So, ano nga ba yun? So, number 1 is
what is the problem, kung ano nga ba yung problema. So, kailangan mo tukuyin ng malinaw yung issue. For example, hindi tamang paghihiwalay ng basura sa estudyante. So, pangalawa naman is where how often they face the problem. Kung saan ito gaano kadalas. For example, sa loob ng classroom at sa loob ng buong campus, ganon. Nagiging araw-araw itong lalo na pag kumakain or pag break time. So, number 3 is why is it the problem? Kung bakit ito nga ba naging problema. For example, nagdudulot ito ng maraming kapaligiran. Nakakaapekto sa kalusugan at disiplina ng mga estudyante. Tapos yung number 4 naman is, what is the impact or the problem? Which is hatiin sa tatlo para mas malinaw. Which is the physical, emotional, and sa cause. So yung sa physical is, posibleng magkasakit yung mga estudyante, which is nagkakaroon sila ng ubo, allergy, at infection. Sa emotional naman is naiirita o nawawalan ng ganang mga mag-aaral sa maruming nakikita nila sa kapaligiran or sa classroom nila. So yung cost naman, which is the gastos. So dagdag gastos sa paglilinis ng waste management, kaya mas kinakailangan ng mga estudyante na yung parang ikaw na lang yung maglilinis nang sa ganun is bawas pa sa gastos or sa babayaran kung iba pa yung maglilinis sa classroom. Thank you po.